Tayo pong manalangin sa gabing ito. Lord Jesus, muli kami nagpapasalamat na ngayong gabi kami po ay sama-sama na mag-aaral ninyo po mga salita. Ang amin pong samot dalangin, malaya kang pumilo sa aming kalagitnaan, maging tagapagturo ka namin, Lord God. And we pray, O Jesus, na yung kapangyarihan na nanggagaling sa inyo, patuloy nga na manahan sa amin, Lord God. Sa inyo pong papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ating topic 171 ng pag-aaral po natin, Altar of Worship, Worship from the Heart. Kukuhanin po natin ang ating text sa Hebrews chapter 13 verse 15. Sabi po dito ng salita ng Diyos, "Through Him, then let us continually offer up a sacrifice of praise to God. That is the fruit of lips that acknowledge His name." Sa Tagalog po, kaya't lagi daw tayo mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Papuring mula sa ating mga labi na nagpapahayag ng ating pagkilala sa kanyang pangalan. So katulad ng ginawa natin kanina, as we wait for the message, di ba tayo pinakikinig ng Christian songs, so we can worship the Lord through our lips. At syempre, kinikilala natin yung kadakilaan ng ating Panginoong Heso Kristo as we honor, as we worship Him. Worship po is a fundamental aspect of the Christian faith. So hindi pwedeng sabihin natin na tayo Kristiyano or mananampalataya tayo ni Jesus Christ kung hindi tayo nag-worship sa Kanya. Serving as a means to honor and to glorify God. Actually, that's the only thing that we can do to God, diba? To honor and to glorify God. Wala naman tayong kayang ibigay sa Panginoon kasi lahat naman ng bagay na meron tayo galing sa Kanya. It's only our decision, our free will, to accept Him as the Lord and Savior of our lives and i-honor and i-glorify yung Panginoon. It is not merely an external act, but a heartfelt expression of our devotion and reverence. So mahalaga that we raise our hands, diba? Pumapalakpak tayo sa Panginoon, pero kailangan it has to be heartfelt. Sinasa puso po natin yung pagpupuri at pagsamba natin sa Panginoon. Yung pag-aaral po natin tonight will explore the concept of worship from the heart, emphasizing the importance of sincerity and the internal condition of our hearts as we approach God. Kasi nga 'di ba ang Lord hindi naman nakatingin actually sa ating credentials, mga ginagawa natin, kundi nakatingin siya sa motibo ng ating puso. Sa ating pong historical background, para mas maintindihan po natin yung hermeneutics ng verse na atin pong binasa, yung Greek word po for worship, proskuneo, ng ibig sabihin to kiss towards, signifying an act of homage and deep adoration. Yung author nito, he encourages believers to continually offer a sacrifice of praise. Diba? Walang iba kundi si Pablo, siya nagsulat niyan, highlighting the perpetual nature of true worship. At mababasa rin natin later dun sa story ni Paul at saka ni Silas na sila kahit ni sila ay nasa bilangguan, dun sa Acts chapter 16 verses 23 to 24, anong ginawa nila? They still worship the Lord, 'di ba? It exemplifies as they worship God despite their dire circumstances, demonstrating that worship is a powerful tool to direct our hearts to Jesus. 'Di ba? So tayo nga, mapalad tayo, wala naman tayo sa bilangguan, pero we have the freedom to express our worship to God. So meron lang akong tatlong points na gustong ipandor at i-share po sa atin tonight. Yung point number 1 po natin, worship as a sacrifice of praise. Yan, di ba kanina binasa natin yung Hebrews 13:15, sabi doon, it call us to continually offer a sacrifice of praise to God. Ibig sabihin, our worship should be ongoing, not limited to specific times or places. 'Di ba? Maari ngayon, first time kang naka-attend ng Bible study, na-invite ka, nabigyan ka ng link, pero hindi dapat siya natatapos ngayon. So, dapat nag-aala tayo ng time to God, tayo mismo nag-worship sa Kanya. It involves acknowledging God's name and His goodness in every aspect of our lives. Diba? Kasi napakabuti naman talaga ng Diyos. So sana sa lahat ng ginagawa daw natin, ina-acknowledge natin yung kabutihan, yung kagandahang loob ng Panginoon. Worship as a sacrifice implies giving something valuable to God. It requires us to offer our best, even when it is inconvenient or costly. So this could be our time, our resources, or even our comfort. 'Di ba?
Maaring sa oras na ito, gusto mo nalang magpahinga, pagod ka, di ba? Pero binigay mo yung oras na ito para sa Panginoon. It requires us to offer our best. 'Di ba? Na kahit na inconvenient minsan sa atin dahil mahal natin ang Diyos, pinipili natin na i-honor siya, i-worship siya. Ayan. So ano po ba yung context nung binasa natin na Hebrews chapter 13 verse 15? So makita natin dyan, yung talatang ito ay nag-uudyok sa atin na mananampalataya na patuloy daw tayong maghandog ng pagpupuri sa Diyos. Ang hain ng pagpupuri ay tumutukoy sa patuloy na pagsamba at pasasalamat sa Diyos, hindi lamang sa pamamagitan ng mga salita, kundi pati na rin sa mga gawa. Yun, so sa lato ng ginagawa natin, we worship the Lord and then we are thankful, we are grateful to God kung ano man yung binibigay niya sa atin. Sa lumang tipan, ang mga tao ay nag-aalay ng mga hayop bilang sakripisyo upang magbayad sala sa kanilang mga kasalanan. Sa bagong tipan, hindi na natin kailangan maghandog ng hayop, 'di ba? Kasi nga alam natin na ginawa na yun ni Jesus Christ sa yung sakripisyo na nagiging pagpupuri at pasasalamat natin sa Diyos. So si Jesus Christ na yung inoffer niya yung sarili niya para tayo ay makalapit sa Diyos Ama. Yan. So ang salitang patuloy, ito po ay nagpapahiwatig sa atin na ang pagsamba, ang pagpupuri sa Diyos ay hindi dapat limitado sa isang particular na oras o lugar. Halimbawa, ay tuwing Sunday lang ako mag-worship sa Lord. Hindi po. Ito dapat ay bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay. Yan, before ka pumasok sa school, before ka mag-work, i-worship mo ang Lord, before ka magpahinga, bago ka kumain, 'di ba? So, pasalamatan natin ang Diyos. Ang bunga ng mga labi ay tumutukoy naman sa mga salita ng pagpupuri at pasasalamat na lumalabas sa ating bibig. Ang pagpapahayag ng pangalan ng Diyos ay isang paraan ng pagpapakita ng ating pananampalataya at pagmamahal sa Kanya. Siyempre, di naman natin pwedeng sabihin na we honor the Lord, we worship the Lord, pero hindi naman binibigkas ng ating mga bibig, di ba? Siyempre, gagamitin natin yung ating labi to worship, to honor the Lord. Aawitan natin siya, pupurihin natin siya sa pamamagitan ng ating mga tinig. So ano po bang kaugnayan nito sa ating buhay? Ito po yung nagpapaalala sa atin na ang pagsamba sa Diyos ay dapat maging patuloy at hindi lamang tuwing linggo o sa mga espesyal na okasyon. 'Di ba? Minsan kapag birthday natin, anniversary, 'di ba? Madali tayong pumunta or lumapit sa Diyos. Pero dapat hindi po lamang sa mga espesyal na okasyon. It has to be daily. Sa pamamagitan ng ating mga salita, ng ating mga gawa, ipinapakita natin ang ating pananampalataya at pagmamahal sa Diyos. Kasi nga alam natin na love is an action word. Kailangan napapakita yung pag-ibig natin sa Diyos sa pamamagitan ng ating ginagawa. At ang patuloy na pagpupuri, patuloy na pagpapasalamat sa Diyos ay nagpapakita naman ng ating pagkilala sa Kanyang kabutihan at biyaya sa ating buhay. Alam mo, that's very important na you appreciate yung goodness ng Panginoon na kahit na may mga problema tayo, 'di ba? May mga pinagdadaanan tayo pero buhay pa rin tayo, andun yung grace ng Lord, nakakakain pa rin tayo, 'di ba? Napapagtagumpayan natin kung ano man yung mga pagsubok ng buhay na kinakaharap natin. Kasi nga mabuti ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Yung point number 2 natin, we have to worship in adversity. Yan, tindi nito, 'di ba? Kung ikaw yung nasa sitwasyon ni Paul at saka ni Silas, siguro mahirapan kang i-worship ang Lord. Sila ay nakulong, nasa kulungan, pero sabi dito, they prayed and sang hymns to God. And then alam natin na nagkaroon ng great miracle, 'di ba? Na nakalabas sila sa prison and then through them marami pang mga tao ang naligtas, including an earthquake that freed them and the conversion of the jailer and his family, 'di ba? So imagine doon pa sa bilangguan nakapag-evangelize sila. Merong tumanggap kay Jesus na Panginoon, tagapagligtas ng kanyang buhay. Yung tagapagbantay nila sa bilangguan at hindi lang siya inaligtas, even yung kanyang family. Ayan, so mahaba po yung story na to pero naglagay po ko dito ng summary. Ayan, so kung makita natin, ito yung sitwasyon noong si Paul at saka si Silas nakulong. So imagine, 'di ba? Pero kahit na ganito yung kanilang sitwasyon, anong sabi ko kanina, nanalangin sila, nagpuri sila sa Diyos. Tayo nga hindi naman tayo nakagapos, 'di ba? We can freely worship the Lord. Yan, worship during difficult times strengthens our faith and provides comfort. Di ba totoo yan?
the more na kapag may pinagdadaanan ka sa buhay, the more na mas nagiging dependent ka sa Lord kasi alam mo na hindi mo naman talaga kaya. At dahil lumalapit ka sa Lord, nako-comfort ka. It shifts our focus from our problems to God's power and presence, reminding that the Lord is always in control and worthy of our trust. Alam mo kapatid, kung meron kang isang tao na pagkakatiwalaan, isang Diyos na pagkakatiwalaan, syempre yun yung ating Panginoong Heso Kristo. Kasi yung mga tao like us, di ba minsan moody tayo, minsan yung mahal natin, hindi na natin mahal, 'di ba? Pero ang Lord hindi nagbabago. So the Lord is worthy of our trust. Yan. So ito po yung summary, sinamarize ko yung story ng Acts chapter 16 verses 23 to 24 para maintindihan po natin. Doon po sa verse na yon, nakulong po doon si Pablo at saka si Silas. Sila po ay hinagupit at ikinulong dahil sa pagpapalayas ng demonyo mula sa isang alipin na babae. So meron kasi doon na isang babae na nagpaprapesay pero yung kapangyarihan niya hindi naman galing sa Diyos kundi galing sa kaaway. At yun po yung pinagkakakitaan ng mga tao during that time. And then pinalayas nga ni Pablo at ni Silas yung demonyo doon sa babae. Kaya sila po ay pinakulong. And then sa kalagitnaan ng gabi, sila nagdarasal. Imagine, umaawit ng mga himno sa Diyos habang nakikinig ang ibang mga bilanggo. O, diba? So nakakapag-ministry sila. They worship, they honor the Lord kasi sila nasa bilangguan. And then habang nag-worship sila, ano nangyari? Nagkaroon ng malakas na lindol. Nagbukas sa mga pinto ng bilangguan at nagpatanggal ng mga kadena ng mga bilanggo. So nakalag yung kanilang mga kadena dahil nagkaroon ng matinding lindol. Ang tagapagbilanggo, sa pag-aakala nakatakas sa mga bilanggo ay nais magpakamatay, ngunit pinigilan siya ni Pablo. Kasi during that time, kapag ikaw ay jailer, tagabantay ka ng bilanggo, responsibility mo sila. Kapag nakatakas yung bilanggo na binabantayan mo, kapalit ng buhay mo. Kaya tinangka niya na magpakamatay. Nagtanong ang tagapagbilanggo kung paano siya maliligtas at sinabi ni Pablo at Silas na manalig siya kay Jesus upang maligtas siya at ang kanyang sambahayan. Diba? Imagine, na born again, nakakilala sa Panginoon yung tagapagbilanggo na ito. Ang tagapagbilanggo at ang kanyang pamilya ay nabinyagan at tagpakain kina Pablo at Silas, puno ng kagalakan dahil sa kanilang pananampalataya sa Diyos. So hindi lang siya nananampalataya, kundi yung mismong pamilya niya tumanggap kay Jesus na Panginoon, tagapagligtas ng kanilang buhay. Kinaumagahan, inuutos ng mga opisyal na palayasan sina Pablo at Silas. Ngunit, iginiit ni Pablo na sila ay pinalaya na may paghingi ng tawad dahil siya ay mga mamamayang Romano. So kasi not allowed yon. Since Roman citizen sila, hindi dapat sila parusahan sa Roma. Yan, pagkalabas ng bilangguan, bumisita sina Pablo at Silas kay Lydia at pinalakas ang loob ng mga kapatid bago umalis. Ayan. So yung kwento po na binasa po natin, ito ay nagpapakita ng kapangyarihan ng pananampalataya at pagsamba sa Diyos kahit sa gitna ng matinding pagsubok. Hindi man literal na tayo po ay nakakulong, 'di ba? May mga kulungan ng kahirapan, 'di ba? Kulungan ng brokenheartedness, 'di ba? Kagipitan, kasakitan, 'di ba? Sa kabila ng pagkakulong at paghihirap, sina Pablo at Silas ay nagpatuloy sa pag-awit at panalangin na nagresulta sa isang himala, isang lindol na nagbukas ng mga pinto ng bilangguan. Ang kanilang pananampalataya nagdala ng kaligtasan hindi lamang sa kanila kundi pati na rin sa tagapagbilanggo at sa kanyang pamilya. So ang kwentong ito ay nagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos na magligtas, church, at magbigay ng kagalakan sa mga nananalig sa Kanya. Again, the keyword, sa lahat ng mga nananalig sa Kanya. Regardless kung ikaw bago pa lang mananampalataya or matagal ka ng mananampalataya, kailangan lang andun yung paniniwala mo, pagtitiwala mo sa ating Panginoong Heso Kristo. And yung last point ko po is the heart of worship. May ganun niyang awitan, yung heart of worship. It depends, our approach to worship involves both a physical act of bowing down and a spiritual attitude of adoration and submission. True worship comes from a heart that is fully devoted to God. At a good example nito would be ay si David, 'di ba? Na makikita natin kung babasahin mo yung Psalms, yung mga awit, 'di ba? So talagang doon ine-express ni David yung kanyang deep longing for God, yung heart of worship. Kaya nga tinagurian siyang a man after God's own heart, 'di ba? Ito yun, sabi niya, sample lang, O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap.
Ang uhaw kong kaluluwa'y tanging ikaw nga ang hangad para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Hayaan mong sa sanktuaryo ikay aking mapagmasdan at ang likas mong kalulatian at kapangyarihan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mainam pa kaysa buhay. Kaya pupurihin kita, O Diyos, at pararangalan. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat at ako'y dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluwa'y tunay na masisiyahan, magagalak na umaawit ng papuring iaalay. Laman ka ng gunita ko samantalang nahihimlay, magdamag na ang palaging iniisip ko'y ikaw. Ikaw ang sa akin tumutulong sa tuwina, kaya sa iyong pagkopkop, ligaya kong awitan. Kaganda, no? Itong aking kaluluwa'y sa iyo lang nananalig, kaligtasan ko'y tiyak dahil sa iyo'y nakasandig. Ngunit silang nagbabantang kumitil sa aking buhay, sila nga ang masasadlak sa malamig na libingan. Mamamatay silang lahat sa larangan ng digmaan, kakanin ng asong gubat ang kanilang mga bangkay. Dahilan sa iyo, O Diyos, ang hari magdiriwang kasama ng mga tapat, magpupuring walang hanggan, ngunit silang sinungaling, bibig nila ay tatakpan. So ang point lang dito, hindi lang naman si David ang pwede magkaroon ng ganyang relasyon sa Diyos. Even ikaw, kung may mga concerns ka, may mga problema ka, sabihin mo yan sa Lord. Be open to God. Ipag-pray mo yan sa Panginoon. And the Lord is there to listen to us, to comfort us, to heal us kung kailangan natin ng kagalingan, diba? Yan. So true worship is not just about external actions. Sabi ko nga kanina, but it's all about internal condition ng ating mga puso. It's about lifting God up and acknowledging His sovereignty and goodness. Diba? Lalo na kapag alam natin na out of control talaga tayo, edi ibigay mo sa Diyos na always in control. So as we worship God from the heart, it sets us apart and allows others to see our strength in Him. Diba? Imagine, katulad na nangyari kay Paul tsaka kay Silas. Don't you realize that na even doon nga sa bilangguan, nagamit pa sila ng Lord to share the gospel to others. Diba? At sila man din ay nagkaroon ng kaligtasan. So, Sir Rio, Pastor Rio, ano po bang dapat ko pong gawin to apply yung mga sinabi niyo po kanina? Siyempre, number 1, daily worship. Dapat maging habit mo starting and ending your day with the moment of worship. I-acknowledge mo yung presence ng Lord, yung goodness ng Lord sa buhay mo. So marami pong forms ng worship. Pwede kang umawit sa Lord, makinig ng Christian songs, magbasa ng salita ng Diyos, a simple prayer, a simple thanks to God, diba? So that's also a form of worship. Worship and community. Engage in corporate worship with fellow believers, encouraging one another, and strengthening your faith together. Actually, what we're doing right now is also a community, a corporate worship. Bagamat ako lang nagtuturo sa atin, pero tayo pong lahat ay mga mananampalataya ng Diyos. So we are also here to encourage one another. And then syempre, heart check po tayo. Examine natin yung condition ng ating mga puso. Ensure that our worship is sincere and not merely a routine. Kasi di ba minsan nagiging habit na lang, ginagawa mo na lang siya for the sake of doing that. Hindi po siya sincere or genuine worship. So i-check po natin yung ating mga puso. So ang challenge po sa atin tonight, let us continually offer up a sacrifice of praise to God, acknowledging His name with hearts full of adoration and submission. Tayo pong manalangin, Lord, salamat Panginoon na tinuruan niyo po kami ng importance, O Jesus Christ, na patuloy na andun yung aming pananampalataya sa inyo. Sambahin ka namin, Lord God, sa Espiritu at sa katotohanan. Alam namin, Lord, na marami kami mga pinagdadaanan, O Jesus, pero Lord, alam namin na mas higit doon ang inyong kapangyarihan, ang inyong pag-ibig, pagmamahal niyo po sa bawat isa sa amin, Lord God. Kaya Lord, patuloy nga na manahan ka sa amin. Let your name be lifted up. Let your name be glorified. In Jesus' name we pray. Amen.